tinutukan niya ni Bea Pinlac. Bumuti na ang lagay ng panahon pero perwisyo ngayon sa mga residente ang tambak-tambak na basurang iniwan ng baha. Simpleng basura, ganyan epekto. Uy, mga boss! Uy! Boss! Uy, ano yan? Balita. Huwag na kayo nakikinig sa ganyan. Oy! Yung palang simpleng pagtapon ng basura, ganito na epekto. O tara, magturo tayo. Triple kill! Your team destroyed a turret! End na, end na. Panalo na. Victory! Next try. Okay na. Out na ako ba isa? Sige, out din ako. Ba't i-vlog natin yung kaninong nangyari? Oo nga, no, isipin nyo yung ganun magtapon ng basura, ganun ang epekto. Tara. Wait lang, kunin ko na yung camera ko. Tara, game! Hindi nyo ako. Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video, pag-uusapan natin flood impact of urban development. And how small steps can save communities. Intro, pasok! Alma mater, pasabo ng bulo, isip ay tanglawan sa tagumpay. Hindi lang awit ng mga pantas, ng panulatan anula. Hi guys! Isa sa mga problema na madalas nating nararanasan ay ang baha, lalo na tuwing malakas ang ulan. Dahil dito, sa pagpatuloy ng pagpapatayo ng mga gusali at kalsada ay nababawasan ang mga lugar na kayang sumipsip ng tubig. Sa vlog na ito, tatalakayin natin ang simpleng solusyon kahit sinong mamayan, kahit estudyante ka lang, ay kayang gawin para makatulong sa pagsolusyon ng isyong ito, protektahan ng ating mga komunidad. So hi guys, pag-usapan naman natin ang epekto ng urban development sa pagbaha. Sa pagpapatayo natin ng maraming kalsada at mga building ay nahihirapang maka-absorb ang tubig sa lupa. At ang isa pa netong epekto ay ang pagputol natin ng mga puno at maling pagtapon ng basura. Kagaya nito, ipapakita ko sa inyo. Kagaya ng mga ganito. Lalo na ngayong maulan ay maaari itong bumara dahil hindi natin alam kung saan pwede mapunta ito. At ang isa netong pwede itong bumara sa mga kanal, patubig at kung saan-saan pa. Ang maling pagtapon ng basura ay maaaring maging peligro sa karamihan. Hi guys, ngayon naman aking i-explain sa inyo ang mga simpleng solusyon na kahit sinong mamayan ay kayang gawin. So gaya ng mga to, may mga tamang tapunan ng mga basura. Ang kulay green is compostable trash bins. Ang kulay yellow naman is recyclable materials. At ang kulay blue naman is general trash bin. Pwede rin tayo mag-share ng mga impormasyon sa mga social media upang mag-educate ng ibang tao. Maaari din tayong gumamit ng mga reusable items instead of plastic, kagaya ng ganito. Alam mo ba, ang mga tinanim mong mga halaman ay pwedeng makatulong sa pagbawas ng baha. Kung may rain garden ka, yung mga halaman ay tumutulong mag-absorb ng mga tubig kapag umuulan. Simple lang, di ba? Kahit mga estudyante, pwede tayo magtanim sa mga vacant lots. Kapag natutunan ng bawat isa sa atin na magtanim at mag-maintain ng mga plants, matutulungan natin na hindi magkabaha sa mga kalsada. At hindi lang yun, magiging mas fresh ang hangin sa paligid, kaya everyone benefits. Ang mga plastic na hindi natin nire-recycle ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagbaha. Kasi nga, kapag ang mga plastic o basura ay itinapon sa kalye, kadalasan ito ay nauurong sa mga kanal at nagiging sanhi ng bara. Kapag nag-recycle tayo, hindi lang natin natutulungan ang environment, kundi natutulungan din natin ang mga drainage system natin. Hindi na magiging sanhi ng pagbaha ang mga plastic at magiging mas malinis ang ating paligid. Simple lang. Una research, meron tayong internet, YouTube at school materials para matuto tungkol sa mga flood prevention tips.
Pangalawa, community support. Pwede tayong lumapit sa barangay or environmental groups para sumama sa ating clean-up drives or tree planting. Pangatlo, social media. Gamitin natin ang TikTok at Facebook para mag-share ng tips at mag-raise ng awareness sa kabataan. Pang-apat, proper waste segregation kahit sa bahay o school. Pwede natin simulan ang tamang pagtapon at paghihiwalay ng basura. Madali lang ito at malaking tulong sa pag-iwas sa pagbabara ng kanal. Time for a moment to breathe. Follow me and see. Relax with natural tea. C2 green tea. 100% natural tea. Brewed fresh for you and me. Enjoy relaxing with natural tea. Our C2 green tea. Relax the natural way with C2. So, hi guys! May inihanda nga pala kaming challenge sa inyo ni Kurt. Ang unang challenge ay makikita nyo sa picture na ito na may itinapon si Mika na balat ng candy. Ang challenge dito ay tukuyin nyo kung anong candy ang itinapon ni Mika. Ang pangalawang challenge naman namin ni Kurt ay... Ano sunod doon? Tukuyin nyo kung anong trash bin ang aking ipinahayag kanina. Yung tatlo, no? Yung tatlong trash bin na ipinahayag ni Kurt, tukuyin nyo kung ano yan. Alright? And comment down below kung ano yung mga sagot na yun. Comment down below. Re-replyan namin kung sino yung mananalo. Re-replyan namin kung sino yung mananalo. Pwede na! And comment down below kung ano yung mga sagot na yun. Up. Ang unang 5 tao makakasagot ng tama sa aming challenge ay makakatanggap ng random reward. Hi guys! Maraming salamat sa panonood and don't forget to Like and share this video. At huwag kalimutan gawin ang aming challenge at mag-comment ng hashtag Small steps can save communities. I hope marami kayong natutunan sa vlog na to. Bye! Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Hi vlog! Up. Ano ulit yun? Ba't pang-apat? Hi guys! Maraming salamat sa panonood and don't forget to Like and share this video. at huwag kakalimutan ang aming ginawang challenge at mag-comment ng hashtag Small steps can save communities. I hope marami kayong natutunan sa vlog na to. Peace out! Natutunan sa vlog na to. Peace out! Bye! Ano pa ito?